Okay, nandito na tayo sa incubation and hatchery na part. Second subtopic, under management practices. So, of course, meron tayo ditong terminology na incubation and I hope you are not new to the word incubation. Pag sinabi nating incubation, nagpo-provide tayo ng essential factors, no? Essential factors for the normal development of the embryo until hatching. Pag ginagawa natin yung incubation, we add or we control rather, we control yung temperature, humidity at saka yung turning ng mga itlog doon sa loob. Okay, yung incubation may dalawang klase, natural at saka artificial incubation. Yung natural incubation, we allow the hen, usually tinatawag natin siyang broody hen. Inaalaw natin yung hen na limliman yung kanyang itlog. Yan, limliman, ibig sabihin, pag nililimliman, nung hen yung kanyang itlog, na-stop yung kanyang egg production. Yun naman yung disadvantage ng natural incubation. Pero, yung hen na ito, okay, yung hen na ito, konti lang yung nalilimliman. Siyempre, konti lang yung kaya niyang limliman, yung natural incubation or yung natural incubator. Pero sa artificial incubator, may mga incubator na marami yung kayang i-incubate. So, depende kasi kung anong incubator yan, yung mga large capacity incubator or yung mga simple lang na incubator. Pero syempre, pag gagamit ka ng artificial incubator ay mas maraming kayang i-incubate yung artificial incubator o yung machine na yan kaysa doon sa broody hen. Pero ang kailangan nating i-satisfy ay itong mga temperature na ito. Ito yung mga factors, environmental factors that we have to control and monitor. Dapat yung temperature niya hindi masyadong malamig at saka hindi masyadong mainit. So the temperature that is maintained is 36 to 38.8 degrees Celsius. But again, nakadepende sa klase ng incubator. May mga incubator na sobrang laki, kaya syempre, mas mataas din yung temperature na minemaintain doon kasi widely distributed, mas malaki yung space. Next, humidity. 60 to 70% humidity na ma-maintain natin yung wait lang. Na-check yung temperature by providing a thermometer doon sa loob or pwede ring meron ng built-in thermometer doon sa incubator na nagawa. Next, yung humidity naman, naglalagay tayo ng water pan doon sa baba. Sa loob ng incubator, doon sa bottom part, may nilalagay tayong water pan nilalagyan, from the term water pan, nilalagyan natin ng tubig para ma-maintain pa rin yung percent water vapor doon sa loob para hindi siya masyadong mainit. Next, sabi dito, hatching is delayed if humidity and temperature are low. Kasi ang kailangan ng embryo doon sa loob ng itlog ay enough heat, sufficient heat, at saka humidity. Kung mababa yung mga levels ng humidity at saka temperature, hindi kayang mag-develop ng embryo. Okay? So, mas matatagalin din yung pag-develop ng embryo at saka mas matatagalan din yung pag-hatch ng chicks. Turning, sabi dito, we have to turn yung alin. You have to turn the eggs, no? 3 to 5 times daily or mas frequent pa dapat during the first week of incubation. Bakit? Kung hindi mo siya iikutin yung itlog, ang mangyayari kasi, magi-stick yung embryo, yung developing embryo doon sa eggshell. Kung ganun, if the embryo or the developing embryo will stick to the eggshell, mamamatay yung embryo. Magkakaroon ng embryonic death. So, hindi siya magiging chick. Hindi siya mag-hatch. Kasi sobrang init ng eggshell eh. So, para ma-make sure na hindi mamamatay yung embryo, we have to turn frequently, especially during the first week. Next, merong dalawang klase ng incubator. We have the still air type or yung mga simple lang, yung konti lang yung capacity. Paano i-position? Usually ang question kasi, anong position ng egg kapag isa-set doon sa incubator? Nakadepende kung anong klase yan. Kung simple lang yung incubator mo, still air type, eggs, sabi dito, eggs lay on their sides on incubator trays and turning is on their sides. So pahiga siya. Pag still air type yung incubator. Tapos yung rotation, on the side din.
Pero kapag large capacity incubator, karamihan sa mga large capacity incubator natin ay automatic. Pag sinabing automatic, nasa set mo kailan ang turning. Set mo lang, kailan ang turning, anong oras ang turning, matik na doon sa loob. Hindi mo na kailangang buksan ang incubator. Ang problema kasi kapag manual ang turning, kailangan mong buksan ang incubator, pero kapag bubuksan mo kasi ang incubator, maapektuhan yung temperature na kinokontrol mo at saka yung humidity. O, tapos marami ka pang i-rotate, ita-turn doon sa loob. So, matatagalan na nakabukas yung incubator. So, ang maganda sa large capacity incubators, they are mostly automatic. Eggs, paano naman yung position ng eggs? Eggs are on trays in butt up, tip down position. Ang ibig sabihin, yung sharp edge, yung sharp end ng itlog doon sa baba, facing down. Yung larger part ng itlog sa taas. Yun yung ibig sabihin ng butt up, tip down position. Next, ano ba dapat muna yung i-incubate na itlog? Ito yung mga criteria na kailangang i-satisfy or kailangang mga tanungin, consider pag pipili ng itlog na i-incubate. Una, stage of production. Literature says or references say na eggs collected, this should be during eggs collected during the first 2 weeks of production are not selected. Bakit? Kasi sabi nila at this point maliliit pa yung mga itlog. Kasi syempre pag smaller yung egg size, smaller din yung chicks na mag-hatch at saka weaker din yung mga quality. Poor din yung quality ng chicks na ma-hatch during the first 2 weeks of production. Next, shell quality. Siyempre, kung pipili ka halimbawa dito sa picture na to, hindi mo pipiliin yung mga soft-shelled eggs. Yung mga deformed eggs, hindi mo pipiliin. Bakit? Kasi soft-shelled siya, baka maluto naman yung itlog. Maluto na yung egg white, yung egg yolk, kapag ito yung i-incubate mo. Siyempre, mamamatay lang din yung embryo kapag soft-shelled eggs ang in-incubate mo. Another, deformed eggs. Siyempre, kung deformed eggs, hindi magsusurvive yung nasa loob na chick. Next. Another, egg shape. Ano ba yung shape ng itlog? Ang shape ng itlog ay scientifically meron tinatawag na oval shape or yung normal na shape. Oval, ovoid, or normal shape. Yung gitna, ito yung normal shape eggs. Ito naman tinatawag nilang sharp eggs. Sharp kasi pointed, pahaba. Ito naman, round eggs. Yung round eggs, almost equal yung length at saka width. So, alin kaya dito ang pwede nating i-incubate? May mga sources or references na nagsasabi, ang pinakamaganda daw na i-incubate ay yung normal size eggs or yung mga ovoid eggs. Pero recently, may study na nagsabing, yung hatchability daw ng mga itlog na ito ay hindi affected by size or hindi affected by shape. Kasi meron sa market noon, sabi nila yung daw mga sharp eggs or yung mga pointed, yung mga pahaba na itlog, sila daw yung mga rooster. Mga males daw yung mga nandyan sa loob. Okay? So if you want to verify that, you can have a research on that. Pero meron akong isang nakitang reference na nagsasabing, totoo nga daw yon. Kaya lang, probably may mga future references na pwedeng mag-contradict doon sa result ng study na yon. But again, regardless of the shape of the eggs, ay pare-pareho lang yung kanilang hatchability. Kasi hindi lang naman shape ang magdedetermine ng hatchability eh. Primary responsible yung temperature, yung environment doon sa loob ng incubator. At saka kung kailan mo siya kinolekta, mas maganda na kokolektahin ay mas maganda na i-incubate yung mga bagong kolekta or yung bagong itlog. Next, cracked eggs. Yung mga ganito, kapag crack na yung itlog, please wag nyo nang ilalagay doon sa incubator. No? Maluluto lang yung nasa loob. Okay? Next, at saka source of contamination din yan. Kasi syempre, babaho doon sa loob, mainit doon sa loob, lalabas yung moisture, yung carbon dioxide galing sa air cell or air sac. So ang mangyayari, makakontaminate lang yung mga
nandoon na itlog doon sa loob ng incubator. Next, storage. O, sabi dito, eggs are best incubated right after they are laid. Oo naman, kasi fresh yung mga itlog na yan. Pero syempre, kung hindi yun possible, halimbawa, tatlo, apat lang yung mga newly laid eggs, konti lang yung mga manok mo doon, okay lang na i-store mo muna. Para minsanan na yung paglagay mo doon sa incubator. So, kailangan mo i-store yung mga naunang na itlog or nailabas. Kung ganon, they can be stored, yung mga eggs na yan, they can be stored for a short period, usually at a temperature na 18 degrees Celsius. So 18 degrees Celsius malamig ito. Hindi yung 30 degrees Celsius na room temperature natin, hindi pwede. So you have to have a room where you can store your eggs na ang minamaintain na temperature is 18 degrees Celsius. So kung may aircon ka, pwedeng airconan yung itlog, di ba? Next, if stored for longer periods tulad ng 2 weeks, dapat mas malamig din yung temperature. Bakit concern natin yung temperature? Kasi kapag mainit yung environmental temperature or yung temperature kung saan mo in-store yung eggs, ang mangyayari nyon, madedeteriorate yung quality ng itlog. Okay? Madedeteriorate, mas mabilis mag-age or mas mabilis tatanda yung itlog na yan or yung embryo doon sa loob. Okay? Next, minimaintain din natin yung relative humidity doon sa storage room natin, 75 to 88%. So, para ma-monitor or ma-check yung mga temperature na ito, meron nang nabibili online na mga digital temperature at saka humidity meters. Oh, in relation to storage then, stored eggs take longer to incubate. So kapag daw in-store mo muna yung eggs bago mo siya i-incubate, mas matagal din yung incubation period. Yun siya. Mas matagal din yung hihintayin mong araw para mag-hatch yung itlog. Sabi dito, 1 hour per day of storage. Ang itinatagal daw, halimbawa, in-store mo for 10 days. Or sabihin natin 2 weeks na lang. So 2 weeks is 14 days. So for that 14 days, isang oras daw ang itinatagal. So halimbawa 21 days ang incubation period ng manok, right? So 14 hours. Kasi 14 days ang 2 weeks. So 14 days equals 14 hours ang i-add mo doon sa incubation period. So suppose imbes na 21 days ang incubation period, magdagdag ka pa ng 14 hours bago mag-hatch yung itlog. Yun. Stored eggs take longer to incubate. Nade-delay din yung kanilang hatchability. O, next. Cleanliness. Hindi ko pala nabanggit dito. Cleanliness, obviously, kailangan yung mga ilalagay natin doon sa incubator ay malinis. Hindi yung ganito na may mga manure pa or may mga dumi pa doon sa itlog. Bakit? Kasi makontaminate yung nasa loob. Source of contamination kapag hindi malinis yung ilalagay na itlog doon sa incubator. Yung itlog kasi, kung titingnan natin sa under the microscope, yung kanyang eggshell, may mga pores. Itong mga pores na ito, dito dumadaan yung mga gases, oxygen, carbon dioxide, at dumadaan din yung mga microorganisms dito. Pero kapag bagong itlog, newly laid yung egg na yan, parang may mga pulbo-pulbo, may mga powder surrounding itong mga eggshells na yan or yung mga nakatakip sa pores. That prevents the entry of bacteria or microorganisms papasok sa loob. Ngayon, ma'am, pwede namang punasan ang ano. Kapag pinunasan mo kasi ito, you expose yung egg contents sa possible na microorganisms na pumasok. Kasi kapag pinunasan mo itong mga itlog na yan, tinatanggal mo din yung mga powder na naka-coat. Actually, ang tawag natin doon sa powder material na naka-coat doon sa itlog or sa eggshell ay bloom, B-L-O-O-M or cuticle. Yun yung nagpo-protect sa egg contents. Ibig sabihin, yan yung nagde-delay ng egg deterioration, egg quality deterioration. Kung pinanasan mo yan, you're exposing yung itlog na yan or yung nasa loob into bacteria, ganyan, or sa mga pathogens na pwedeng makaapekto sa kalidad ng itlog. Okay? So we just consider yung mga clean eggs.
Next, candling. Yung candling is not literal na gagamit ka ng kandila. Although pwede rin siya na gamitin. Ang candling is ginagawa ito by placing the eggs against a bright light. Yung bright light na yan, pwedeng flashlight ng cellphone mo, pwede yung sunlight, pwedeng any light, no? Anong tinitingnan natin? Sina-check natin yung outline of the contents of the eggs para makita kung meron ka bang nakikitang blood vessels. Dapat meron ka makitang ugat-ugat. Yan, blood vessels. Yung blood vessels na yan, yan yung magsasabi na ay fertile yung itlog na nilagay ko doon sa incubator. So, ang purpose ng egg candling is to test for fertility. Chine-check kung merong nagde-develop na embryo sa loob. So, kung meron ka makikitang blood vessels, ibig sabihin, fertile yon. Pero kung clear ang egg, hindi siya fertile. So, tanggalin mo na. Another purpose ng candling is for viability. Halimbawa, hindi mo siya i-incubate. Halimbawa, binili mo yung itlog na yon from the market or sa sari-sari store or doon sa farm mo, chine-check mo kung viable. Chine-check mo kung okay ba for consumption. O, gamitan mo din ng bright light. I-subject mo din sa egg candling. Kasi makikita mo doon kung malawak na ba ang air cell. Okay, makikita natin sa next slide mamaya. This egg candling is done in 3 periods. On the 4th or 5th day of incubation para matanggal yung mga infertile eggs. So tatanggalin mo na nga yung mga walang blood vessels na nakita during egg candling. And another is during the 13th or 14th day and on the 18th day. Tatanggalin mo na naman yung mga dead embryos. Makikita mo yung dead embryos na nasa isang sulok lang yung dark portion. O, check natin mamaya. Okay? So, yun yung purpose ng egg candling ha, para makita natin yung mga fertile eggs. And matanggal yung mga infertile o yung mga dead embryos. Ngayon, since na-determine natin yung mga number of fertile eggs and alam natin kung ilan yung itlog na nilagay natin sa incubator, check natin yung percent fertility. So, we have here an example. Halimbawa, 100 ang nilagay mo doon sa incubator. Then after checking yung fertility, number of fertile eggs during candling, noong nag-candle ka ng itlog, 87 lang yung nakita mong fertile. So ang formula nan is percent fertility equals number of fertile eggs divided by the number of eggs na nilagay mo at the start. So 87 yung nakita mong may blood vessels divided by the 100 na nilagay mo times 100 to express it in percent, 87% ang fertility ng mga eggs na nilagay mo sa incubator. So, ganun lang siya kasimple, yung percent fertility. So, ito yung sinasabi ko kanina na kapag clear ang egg na nakita mo during candling, hindi siya fertile kasi wala siyang nakikitang blood vessels sa ito. Yung yolk, egg yolk portion, yung medyo puti na nakikita mo yan, yung egg white. Ito naman, yan, may mga ugat-ugat na siya at saka medyo mapula. Fertile egg yon. Ito, fertile egg din siya. This one is an infertile egg. Yung dark portion, that is the egg yolk. Next, yung sinasabi ko kanina is to check viability. Diba? Lalong-lalong kapag gamitin mo for egg consumption, ipiprito mo, ilalaga, iboboil mo siya, scrambled egg, whatsoever. Ang air cell na sinasabi ko is yung ito. Kapag maliit yung air cell, ibig sabihin fresh yung itlog. Kapag mas malaki kaysa dito yung air cell na nakikita mo, ay matagal na. Matagal na nakolekta yung itlog or matagal nang na-lay ang egg na yan. Or matagal nang na-store ang egg na yan. Next, egg transfer. Egg transfer, tinatransfer natin saan? Mula sa setter. Ang tawag kasi natin doon sa pinaglalagyan natin ng itlog during incubation dito, yan. Pag nilagay mo yung egg doon sa incubator, yung lalagyan is setter. Or yung tray na yan is egg setter. Pag naman malapit nang mag-hatch, mga 18 or 19 days, transfer na natin sila sa hatcher trays na nasa loob din ng incubator. Separate section lang. Okay? Pero may mga incubators na yung mga simple lang na incubators, wala na siyang hatcher trays. Setter, puro setter lang siya. Okay? Ngayon, suppose yung incubator mo may hatcher tray, itinatransfer natin yung mga itlog 18 or 19 days after yung
paglagay natin doon sa setter. Okay? Next, the eggs are laid on their sides to allow free movement of the chick out of the shell at hatching. Di ba nung nilagay natin siya sa incubator, yung sharp end or yung pointed tip, pababa. Pero kapag inilagay na natin sila sa hatcher, naka-side, pahiga na sila. Para mas madaling makalabas yung sisiw during hatching. Okay. Next, ano itong broken point dito? Ito yung ano tawag dito? Ito yung ginawa ng sisiw na entrance, kumbaga, or yung exit niya. So, gamit ang kanyang beak or yung pangtuka, tinuka na ito para makalabas siya. Ang tawag doon sa term na yan is, okay, susulat natin, ang tawag doon sa terminology kung saan ginagamit nyo yung kanyang beak para lumabas out of the eggshell is ito. Yan. Pip, yung tawag mo sa verb. P-I-P. The chicks peep the eggshell in order to get out of the eggshell. Yung tawag mo sa process is peeping. Yan. Next, number 2. Nasaan na yung cursor? Number 2, it also assists hygiene and large quantities of fluff are generated during hatching and could spread potential contamination around the hatchery. Ang rason kung bakit tinatransfer natin yung mga malapit ng mag-hatch doon sa hatcher trays ay dahil para maiwasan yung contamination. Kasi doon sa setter, hindi pa sila nag-hatch eh. So itlog sila. Pero kapag nasa hatcher trays na sila, nagka-create na sila ng opening na ganito, eh kapag lalabas ang chick, ganito yung itsura. May mga fluff pa siya, yung mga feathers or fibers galing doon sa kanyang katawan. Ano tawag dito? May spread lang siya doon, edi magkakos ng contamination. So, it creates poor hygiene din kasi. Okay? At saka yung mga, meron pa siyang remaining yolk doon sa kanyang katawan na kailangan pa niyang i-absorb. Or may mga remaining yolk pa doon sa loob ng egg na kailangan i-absorb ng chick na yan. So para maiwasan yung poor hygiene doon sa loob or para maiwasan yung contamination, kailangan na i-transfer doon sa hatcher tray. Next, so in relation to hatching, meron tayong mga values na kailangang i-compute. Kasi syempre, kanina na-determine natin yung percent fertility. Ngayon naman, i-determine natin yung percent hatchability. Ilan ang na-hatch versus ilan ang nilagay sa incubator or ilan ang na-hatch versus ilan yung fertile. Okay? So ito ang mga formulas. Yung percent hatchability is equal to number of chicks na na-hatch or napisa divided by number of fertile eggs. Itong number of fertile eggs na determine natin during candling. Yung percent hatch, number of chicks or sisiw na napisa divided by the number of eggs na nilagay mo doon sa incubator. O, halimbawa, ang eggs na nilagay mo sa incubator ay 100, 100. Yung nakita mong fertile, 87. Yung napisa, 84 lang. Okay, 84 lang ang napisa. So, para i-compute ang percent hatchability, ang formula, yung napisa divided by the fertile. 84 over 87 equals 0.96 times 100, we have 96.55%. Percent hatch naman, 84 yung na-hatch or napisa divided by the number of eggs na nilagay mo initially, 100. 84 divided by 100 times 100 equals 84%. Yun yung difference ha. Kasi ang percent hatchability, also known as percent hatch of fertile. Ang ibig sabihin yan, ang reference point mo dito sa percent hatchability ay yung mga fertile eggs. Ilan ang napisa versus fertile. So 84 ang napisa, 87 ang considered na fertile, so may tatlong hindi napisa. Yung rason kung bakit may hindi napisa ay dahil namatay sila, although may embryo sa loob, fertile siya, pero with time, namatay yung mga embryos. Yung ganyan, hindi na masyadong na-turn. So percent hatch of fertile is a measurement of the efficiency of the hatchery machinery. And it takes into account the flock fertility and
hatchability. So, ang tinitingnan dito, hindi lang yung napisa, kundi pati na rin yung fertile na eggs. Next, yung mga day-old chicks natin, pwede nating i-determine kung sino yung male at saka female. So, hindi na tayo maghihintay ng mga 5 months or 6 months para hintayin pa para ma-determine kung sino sa kanila yung magiging rooster or sino yung magiging hen. Meron tayong 3 methods para ma-determine kung alin yung female at saka alin yung male. Meron tayong vent sexing, ibig sabihin, ginagamit natin yung vent nila, chine-check natin or ina-evaluate natin yung vent ng mga sisiw para makita kung ito ay lalaki or babae. O, ganito siya. Nandito yung illustration, pero you can visit this link para makita yung actual. No, para paano ba siya i-check. Pag male chick, the rudimentary mating organ is round, full, and lustrous. Ito yung vent ng sisiw ha. So parang hindi naman pinipisil, pero parang pinisil mo siya lightly para ma-open or makita yung rudimentary mating organ. Ang lalabas dapat kapag lalaki, it should be round, full, and lustrous. Kapag female chick naman, mas maliit. Rudimentary mating organ is flat, small, and soft. Next, pwede rin yung sexing machine. Ito siya, yung parang gumagamit sila ng ultrasound para makita kung may ovary siya or wala. Next, feather sexing. This is simpler, I guess. Kasi hindi ka nagagamit ng machine, kundi check mo lang yung kanyang wings, pattern ng wings. Pag lalaki, yung sisiw, one-step curve shape lang yung wing, meaning pare-pareho sila ng length. Yung, pag in-spread mo yung wings, pare-pareho ng length. Kapag naman babae, may mas mahaba. May mas mahaba at may mas maliit. Ibig sabihin, hindi pare-pareho yung pattern of growth ng kanyang wings. Okay. So, dyan nagtatapos yung incubation and hatchery management. Thank you very much for patiently listening.